kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Ito na nga po, nagsalita na po si Stella Kimbo tungkol po dito sa maanumalyang 2025 national budget po ng Pilipinas na hanggang ngayon ay pinagdidebatihan, pinagtatalunan at mainit na usapin sa Pilipinas po mga kapatid, at hindi na po nakapagpigil si dating Senator Tito Soto at magbabalik na si Tito Soto sa Senado, ay siya po ay nagpahayag na at binira niya po si Stella Kimbo. Alam naman po natin mga kapatid na si Tito Soto ay dati pong naging Senate President po ito ng Senado nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte, at hinimok niya po ang mga mambabatas at si Kong Stella Kimbo na mag-workshop muna daw, dahil nga po kaugnay po dito sa nangyayari po sa ginawa pong kapalpakan at sa naging komento po ni Stella Kimbo dito po sa 2025 national budget, o yung tinatawag po natin na naging controversial po na BICAM mga kapatid, at ang sabi po ni Tito Soto ay undergo parliamentary rules. Mag-aral muna daw po itong mga mambabatas natin. Mukhang nakakalimutan na po yata nila, at si Tito Soto pa po ang naghikayat sa kanila mga kapatid. At inamin din po talaga ni Stella Kimbo sa kanyang naging panayam po sa GMA na inamin po niya na talagang meron daw po talagang mga blanco doon po talaga sa bicameral. Yan po ay taliwas po sa mga naging pahayag ni Chis Escudero, Risa Hontiveros, Joel Villanueva at Sherwin Gatchalian na sila po ay walang nakita mga blanco, at lalong-lalo na si Grace po. Pero pagdating po dito kay Stella Kimbo, mariin niya pong pinabulaanan at sinabi po niya na meron po talagang mga blanco. Inamin po niya yan sa kanya pong naging panayam sa telebisyon ngayong araw. At siya po ay nagsalita, si Stella Kimbo, na nasaksihan po ng buong mundo mga kapatid. So, ang naging pahayag po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay tumpak po ni Kong Umag ay tama po. Talagang meron po talagang kinaharap na problema sa 2025 national budget ng Pilipinas na hanggang ngayon ay mainit at kontrobersyal na pinag-uusapan pa rin hanggang sa kasalukuyan mga kapatid. So, at ang sabi po niya nga dito ay naamyendahan na at inaayos na po at pwedeng maratikpikahan at pwedeng maayos ang naging problema mga kapatid. Ngunit pumalag po si Tito Soto sa naging pahayag po ni Stella Kimbo ngayong araw, at ang sabi po ni Tito Soto, siya po ay, ito po ang naging pahayag kinontra ni dating Senador, ni Senate President Tito Soto, ang sinasabi ni Marikina City Representative Stella Kimbo na autorisado in ministerial correction ng technical staff ng Kamara ang Senado ang Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Magugunitang naging issue ang BICAM report sa pambansang budget ngayong taon dahil ilang items nito ang blanco o walang inilagay na pondo, ngunit pagdating sa 2025 General Appropriation Act ay naging kompleto ito. Sabi ni Kimbo, mayroon lamang mga typographical error at adjustment sa natural BICAM report na resulta ng amendment ng BICAM panel, at binigyan ng autorisasyon ang technical staff na itama ang mga ito. So dito po nag-init si Tito Soto. Dito po siya nag-init. Saad pa niya ministerial na lamang niya ang pagtatama na ito at wala nang babaguhin. At the point at signing by the BICAM members ay lahat naman po ng appropriation or amounts have already been decided upon, wika ni Kimbo sa panayam ng mga reporter. Ibig sabihin, lahat ng naging correction ng ating technical staff, lahat po ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang distraction dahil lahat po ay decide na po by the BICAM members. Dagdag niya. Ito po ang naging pahayag ni Tito Soto. Giit naman ni Soto, ang ministerial correction ng technical staff ay hindi kailanman pinahihintulutan ng panukalang batas. So ibig sabihin po, hindi po natin pwedeng baliwalain ang naging pahayag po ni Tito Soto, dahil si Tito Soto po ay alam po natin na siya po ay naupo bilang Senate President, at si Tito Soto
ay may alam din po ito pagdating sa batas at sumusunod din po ito si Tito Soto, no? Ang nakakapangit nga lang, ano, dahil mga kapatid, dahil napasama nga po siya dito sa tandem po ng Bagong Pilipinas Slate, kaya si Tito Soto po ay parang pumapangit po ang kanyang pangalan, no, pagdating sa mga DDS at sa mga nagmamahal sa mga Duterte, ay parang nawawalan po siya ng boto imbis na makakakuha sana siya ng mga boto dito sa mga DDS dahil po nasa Bagong Pilipinas Slate siya ni Pangulong Bongbong Marcos, ay pati po siya ay nababaklasan ng mga botante at pumapangit po ang kanyang imahe dahil nga po sa mga sa mga nangyayari po, no, dahil nga yung iba ang sinasabi nila vote straight, PDP laban, or may pipiliin lang sila dito, ganun. So sana, no, sana kahit papaano si Tito Soto ay mapag-isip-isip niya din at kayo mga botante din, ano, kayo po ang bahala, no, kung ano po ang plano nyo dito kay Tito Soto, ano. So yun nga ang sabi niya, no, may malalabag daw pong batas at hindi daw po pinahihintulutan sa anumang panukalang batas ang technical correction or ministerial correction, ano. Dagdag niya, ilang mga mambabatas ay kailangang sumailalim sa Parliamentary Rules at Procedure Workshop. So nakakahiya, ano, ang mga mambabatas po. Ang mga mambabatas, so pag sinabi pong mambabatas, ito po yung mga congressman natin at ito po yung mga senador natin dyan, ano, na hinihikayat po na umattend muna po or mag-workshop muna ng parliamentary rules para malaman po nila kung ano po ang tama. So, yung parliamentary rules po, ito po yung pagpasok pa po nila, no, bago po sila umupo bilang mga senador at mga kongresista, ay meron po silang pinag-aaralan, mga ilang buwan po silang nag-aaral para po malaman po nila kung ano po ang kahalagahan ng batas at mga regulasyon po at alituntunin na sinasaad po ng batas, ano. Some of our legislation need to undergo parliamentary rules and procedure workshop ministerial collection by technical staff are never allowed in any bill as any bill, much more allow you bring it back to the plenary. So yun po ang sabi ni, ano, hindi po pinapayagan ng ating batas at sinasabi po niya na ibalik daw po. So, ibalik daw po sa plenary. So, pag-uusapan pa po nila, pag-uusapan ulit sa Kongreso at sa Kamara, no? Ibalik po sa plenary or pag-usapan niya ulit sa bicameral, pag-usapan po ulit ito para maging maayos po. So, sana pakinggan po nila, ano, ang hinaing po at panawagan po ni Tito Soto, no? At wag na pong magbida-bida ito, no? Ang tagal pong inantay. Ito pong si Stella Kimbo ay ang tagal pong inantay ng mga media to, ng mga reporter dahil ilang araw po itong nagtatago at umiiwas po sa media na makapagsalita. Pero nung siya po ay nagsalita ay wala, palpak pa rin po ang kanyang mga binitawan na mga salita, no. Some of our legislators need to undergo parliamentary rules procedure workshop ministerial correction by technical staff never allowed in any bill, much more allow you bring it back to the plenary. Yan po ang naging saad ni Tito Soto ngayon pong January 27, mga kapatid. So tama po yan, ano. Sana makita po nila. Sana makita po ni Stella Kimbo at ng ilang mga mambabatas at ni Lucas Bersamin also, no, na mas maganda siguro ay pag-usapan ulit ng mabuti para wala po talaga silang maging malabag na batas dito dahil tumitindi na, mga kapatid, no. So may lumalalim ang iusap po dito pagdating po sa 2025 national budget, ano. Pero ano pa rin po ang mangyayari, marami pa rin po silang malalabag na batas at alam po natin na ang ibang mga tao ay hindi po mananahimik sa mga nangyayari pong ito, no, mga kapatid. Lalong-lalo na po ang partido po ni Pangulong Rodrigo Duterte na patuloy pong binibusisi at tinitignan po ang malalabag na batas, no. So kawawa naman din si Stella Kimbo dahil kauupo nga lang po niya, siya po ang pumalit kay Saldico, ay siya po ay natatamaan na ngayon at nababatikos na, no. So at yun na nga, si Tito Soto hindi na rin po siya nakapagpigil, mga kapatid, ano. Nasan kay si Speaker Martin Romualdez na tahimik po at hindi nagbibigay ng pahayag kaugnay po dito sa maanumalyang 2025 national budget ng Pilipinas na hanggang ngayon po ay viral trending pa rin po at pinag-uusapan pa rin po sa Pilipinas, mga kapatid. Kayo po, sang-ayon po ba kayo sa naging pahayag po ni Tito Soto na ito pong congressman natin at mga senador at mga senador ay mag-aral muna
mag-workshop na muna sila, no? Para daw po ay maging maayos naman ang kanilang mga naging pahayag sa media, mga kapatid. Kayo po, ano po ang masasabi nyo? Mag-comment ka lamang po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood.